Niloko niya ang kamatayan at nagtayo ng isang libingan na wala pang katulad sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa loob ng mahigit 2,000 taon na natiling selyado ang libingan ng unang emperador ng China, hindi ginalaw ng panahon at kinatatakutan ng marami. Nakabaon ito sa ilalim ng napakalaking bunton ng lupa malapit sa sikat na Terracotta Army. Gumawa sila ng mga mekanikal na patibong, mga ilog na puno ng mercury at isang kahariang nakatago sa ilalim ng lupa. Sinasabing ang sinaunang silid na ito ay nagtatago ng napakadelikadong mga lihim, kaya hanggang ngayon, takot pa ring buksan ito ng mga siyentipiko. Kaya bakit ngayong 2026 ayaw pa rin itong galawin ng mga eksperto? Ano ba talaga ang kinatatakutan nilang matuklasan? Ito ang dahilan kung bakit takot na takot ang mga siyentipiko na buksan ang libingan ng unang emperador ng China. At ang katotohanan ay maaring mas mapanganib pa kaysa sa inaakala ng kahit sino. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Emperor Who Wanted to Live Forever. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, hindi pa iisang bansa ang China. Binubuo ito ng iba't ibang makapangyarihang kaharian na madalas magdigmaan para sa lupa at kapangyarihan. Ang mahabang panahong ito ng kaguluhan ay tinawag na Warring States Period. Bawat estado ay may sariling batas, pera at tradisyon. Bihira ang kapayapaan at halos lahat ng pinuno ay naghahanap ng paraan upang talunin ang kanilang mga kalaban at palawakin ang kanilang nasasakupan. Sa kanlurang estado ng Qin, ipinanganak noong 259 BC ang isang batang prinsipe na nagngangalang Yingzheng. Kalaunan, makikilala siya bilang si Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Naging hari si Yingzheng sa murang edad na 13 matapos mamatay ang kanyang ama na si Haring Zhuangxiang. Kahit bata pa lamang siya noon, napapalibutan na agad siya ng mga ambisyosong ministro, tagapayo at mga general na tumulong sa kanya upang mapanatili ang kapangyarihan habang siya ay lumalaki. Habang tumatanda, ipinakita ni Yingzheng na isa siyang matapang at determinadong pinuno. Hindi lamang niya gustong pamunuan ang sarili niyang estado. Mas malaki ang kanyang pangarap, ang pag-isahin ang lahat ng magkakaribal na kaharian sa ilalim ng iisang pinuno, iisang batas at iisang bansa. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon sa China. Sa loob ng halos 10 taon, pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa sunod-sunod na kampanyang militar sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Isa-isang bumagsak ang mga kaharian sa kapangyarihan ng Qin. Gumamit ang kanyang mga sundalo ng makabagong armas, organisadong formation, at mahigpit na disiplina upang talunin ang kanilang mga kalaban. Pagsapit ng 221 BC, nasakop niya ang 6 pang pangunahing estado, ang Han, Zhao, Wei, Chu, Yan at Qi. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng China, nagkaisa ang buong lupain sa ilalim ng isang emperador. Matapos ang kanyang tagumpay, ipinahayag ni Yingzheng ang sarili bilang si Qin Shi Huangdi na nangangahulugang unang emperador ng Qin. Naniniwala siyang ang kanyang pamumuno ang simula ng bagong panahon sa kasaysayan ng China, kaya ginawa niya ang lahat upang matiyak na magtatagal magpakailanman ang kanyang imperyo. Upang maisakatuparan yon, sinimulan niyang baguhin at ayusin ang buong bansa. Nagpatupad si Qin Shi Huang ng iisang sistema ng pagsusulat sa buong imperyo upang mapalitan ang iba't ibang lokal na sulat at mas maintindihan ng lahat ang parehong mga karakter. Malaki ang naitulong nito sa komunikasyon at pagtatala ng mga dokumento. Gumawa rin siya ng pambansang pera upang magkaroon ng parehong hugis at halaga ang mga barya sa bawat rehiyon. Maging ang timbang at sukat ay isinapamantayan din upang maging mas maayos at patas ang kalakalan at pagbubuwis sa buong imperyo. Kahit ang lapad ng mga aksel ng kariton ay kanyang ipinaregular upang magkasya ang lahat sa parehong mga kalsada. Para maprotektahan ang hangganan ng imperyo, ipinag-utos ni Qin Shi Huang ang pagkonekta at pagpapatibay sa mga sinaunang pader na itinayo noon ng magkakaribal na estado. Ang proyektong ito ang naging pundasyon ng kalaunay tatawaging Great Wall of China. Napakalaking trabaho nito na nangangailangan ng libu-libong manggagawa, kabilang ang mga sundalo, karaniwang manggagawa at maging mga bilanggo. Ang layunin nito ay pigilan ang mga nomadikong mananakop mula sa hilaga na lusubin ang mga pamayanang Chino. Sa loob naman ng imperyo, ipinagawa niya ang malalawak na kalsada, tulay at mga kanal upang pagdugtungin ang malalayong probinsya.
Dahil dito, naging mas madali ang paggalaw ng hukbo, mga produkto at mga mensahe sa buong bansa. Inalis din niya ang mga lokal na pinuno at pinalitan ng mga opisyal na direktang pinili ng emperador upang matiyak na walang ibang makakapag-ipon ng kapangyarihan at hahamon sa kanyang autoridad. Habang si Qin Shi Huang ay abala sa pagpapatatag ng kanyang imperyo sa labas, may mas malalim na takot na unti-unting lumalakas sa loob niya, ang takot sa kamatayan. Gusto niya talagang mamuno magpakailanman, naging obsesyon niya ang ideya ng immortalidad. Nagpadala siya ng mga scholar, doktor at alchemist sa iba't ibang lugar upang maghanap ng paraan para mabuhay siya ng walang hanggan. May mga inutusan siyang maglakbay sa malalayong isla para maghanap ng mahiwagang halamang gamot o elixir ng buhay. Ang iba naman ay nagtrabaho sa mga lihim na laboratorio upang gumawa ng mga potion na sinasabing makakapigil sa pagtanda. Isa sa mga substance na madalas niyang ininom ay mercury. Alam natin ngayon na ang mercury ay nakakalason at maaaring magdulot ng malubhang sakit o kamatayan. Pero noon, naniwala ang emperador sa mga payo ng kanyang mga tagapayo at ininom ito sa pag-asang mabubuhay siya magpakailanman. Ang kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat, mga batas, kalsada, sistema ng pagsusulat at mga tao ay umabot kahit sa bagay na hindi niya kailanman mapipigilan, ang kamatayan mismo. Kaya mula pa noong naging hari siya sa edad na 13, nagsimula na siyang magplano ng isang bagay na magpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pamumuno kahit matapos ang kanyang buhay. At ang kanyang sinimulan ay isang proyektong hindi pa kailanman nakita sa buong mundo. Building a Kingdom Beneath the Earth. Noong panahong iyon, walang makakapagsabi kung gaano kalaki ang magiging proyektong ito. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng emperador, lumalaki rin ang kanyang pangarap para sa kabilang buhay. Hindi niya gusto ng simpleng libingan lamang, gusto niya ng buong kaharian na itinayo sa ilalim ng lupa. Para sa napakalaking underground na kompleks na ito, inutusan ng emperador ang mahigit 700,000 manggagawa. Kabilang dito ang mga sundalo, artisan, bilanggo, at mga magsasakang sa pilitang pinatrabaho mula sa iba't ibang bahagi ng bagong pinagsamang kaharian. May ilang historiador na nagsasabing maaaring pinalaki ang bilang na ito sa sinaunang record, pero base sa mga archaeological discoveries, malinaw na napakalaki talaga ng proyektong ito at inabot ng maraming taon ang paggawa. Halos 4 na dekada ang itinagal ng konstruksyon. Nagpatuloy ito sa buong paghahari ni Qin Shi Huang at patuloy pang ginagawa hanggang sa kanyang kamatayan noong 210 BC. Malamang ay hindi pa rin ito tapos nang sumiklab ang rebelyon ng mga magsasaka sa huling bahagi ng dinastiyang Qin na tuluyang nagpahinto sa konstruksyon. Ang lokasyon ng libingan ay pinili sa bundokli malapit sa lungsod ng Shenyang, ang kabisera ng imperyo. Itinuturing ang lugar na ito na espesyal dahil sa likas na yaman nito. Ayon sa mga sinaunang teksto, ang hilagang bahagi ng bundok ay mayaman sa ginto, habang ang timog naman ay mayaman sa jade. Dahil naniniwala ang emperador sa mga simbolo at palatandaan, pinili niya ang lugar na ito dahil sa inaakalang masuwerteng heograpiya. Ang disenyo ng libingan ay hindi basta-basta. Maingat itong ginaya sa layout ng lungsod ng Shenyang, ang kabisera ng dinastiyang Qin. Para bang tulad ng buhay na emperador na namumuno mula sa kanyang palasyo, ang patay na emperador ay magpapatuloy umanong mamuno mula sa isang kaparehong kaharian sa kabilang buhay. Ang underground na libingan ay may mga pader ng lungsod, watchtower, gusaling opisyal at mga tirahan. Lahat ng kailangan ng isang pinuno sa buhay ay muling ginawa sa ilalim ng lupa sa mas maliit na bersyon. Ang kahariang ito sa ilalim ng lupa ay hinati sa 2 pangunahing bahagi, ang inner city at outer city. Ang inner city na may sukat na humigit kumulang 1.5 miles sa circumference, ang kinalalagyan ng pangunahing libingan at mahahalagang istruktura. Ang outer city naman ay mas malawak, nasa 4 na milya ang sukat sa paligid. Ang mga pader nito ay gawa sa siksik na lupa, katulad ng sa totoong kabisera, at dinisenyo upang protektahan ang pahingahan ng emperador kahit sa kamatayan. Sa loob ng mga pader, nakahanap ang mga arkeologo ng ebidensya ng isang detalyado at organisadong plano ng lungsod. May mga kuwadra para sa mga kabayo, kusina para sa paghahanda ng pagkain, at mga imbakan na puno ng mga supply. Ang ibang bahagi ng complex ay may mga courtyard, hardin, seremonyal na bulwagan at mga gusaling administratibo. Gumawa rin ng isang imperial na park kung saan may mga bronze na ibong parang buhay at mga musikero upang aliwin ang espiritu ng emperador.
Sa isang bahagi ng kompleks, nakakita ang mga arkeologo ng mga bronze na karwaheng pandigma at mga kabayong kasing laki ng tunay na hayop na maingat na inayos na tila handa para sa isang royal na parada. Ang mga karwaheng ito ay ginawa ng may kahangahangang husay gamit ang libu-libong magkakahiwalay na bahagi. Ang mga kabayo ay may mga renda, saddle at dekorasyong palamuti. May ilan pa ngang nilagyan ng bronze na payong upang protektahan ang emperador mula sa araw, kahit pa sa ilalim ng lupa ay wala namang sikat ng araw. Gumawa rin ang mga tagabuo ng mga komplikadong drainage system sa ilalim ng libingan upang maiwasan ang pagbaha. Ayon sa mga record, noong ginagawa pa ito, posibleng umabot ang paghuhukay sa groundwater. Ipinapakita ng modernong pagsusuri gamit ang radar at soil analysis na ang underground water table sa lugar ay nasa humigit kumulang 98 talampakan mula sa ibabaw ng lupa. Ang presensya ng mga drainage channel, underground dam at selyadong mga pader ay nagpapakita na talagang pinag-isipan ng mga tagabuo ang pangmatagalang proteksyon ng istruktura. Ang higit pang nakakamangha ay ang laki ng buong kompleks. Ang kabuuang lugar, na kilala ngayon bilang mausoleum ng unang emperador ng Qin, ay sumasaklaw sa halos 38 square miles, mas malaki pa kaysa sa maraming modernong lungsod. Karamihan sa bahagi nito ay nananatiling nakabaon at ilang bahagi pa lamang ang nahuhukay. Kahit matapos ang mahigit 50 taon ng pananaliksik at paghuhukay, naniniwala ang mga arkeologo na maliit na bahagi pa lang ng buong underground na kompleks ang kanilang natutuklasan. Isa sa pinakakawili-wiling bahagi ng disenyo ay ang direksyon nito. Sa silangan ng sentral na libingan, inilagay ng emperador ang kanyang pinakamalakas na depensa. Ang silangang bahagi ang dating kinalalagyan ng 6 na kahariang kanyang tinalo. Ang parehong mga kalabang estado na nagkawatak-watak bago niya pag-isahin ang China, tila kahit sa kamatayan, gusto pa rin ni Qin Shi Huang na protektahan ang kanyang sarili mula sa posibleng paghihiganti. Bagamat namuno siya bilang emperador, habang siya ay buhay, malinaw na may takot pa rin siya sa galit at pag-aalsa ng mga taong kanyang nasakop. Ngunit ang kahariang ito sa ilalim ng lupa ay hindi iniwang walang bantay. Nakaayos sa pormasyon ng digmaan, may isang bagay na napaka-espesyal na inilagay sa gilid ng kompleks. The Army of Clay. Sa loob ng halos 2,000 taon, nanatiling nakabaon sa ilalim ng makapal na lupa at katahimikan ang dakilang libingan ni Qin Shi Huang. Matagal nang may mga kwento ang mga lokal tungkol sa mga nakatagong kayamanan at mga misteryosong burol, ngunit wala talagang nakakaalam kung ano ang tunay na nasa ilalim nito. Nagbago ang lahat noong tagsibol ng 1974 ng isang grupo ng mga magsasaka na naghuhukay ng balon sa isang bukirin malapit sa lungsod ng Xi'an ay nakatuklas ng isang kahangahangang lihim. Habang naghuhukay, tumama ang isa sa kanila sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Isang piraso ito ng inukit na luwad. Habang nagpapatuloy sila, mas marami pang piraso ang lumitaw, isang ulo, isang katawan at dulo ng isang sandatang bronze. Hindi nila alam na natuklasan na pala nila ang gilid ng isa sa pinakamalalaking archaeological discovery sa kasaysayan ng sangkatauhan. Agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga lokal na opisyal at hindi nagtagal ay dumating ang isang pangkat ng mga arkeologo. Habang sinusuri nila ang lugar, mas marami pang piraso ang nahukay hanggang sa malinaw na hindi ito isang karaniwang libingan. Sa ilalim ng lupa, maayos na nakaayos sa formation ng labanan, natagpuan ang libu-libong life-sized na sundalong luwad. Ngayon, kilala ang tuklas na ito bilang Terracotta Army. Sa kasalukuyan, mahigit 8,000 individual na mandirigma na ang natagpuan sa pangunahing mga hukay at marami pa rin ang nananatiling nakabaon. Ang mas kahanga-hanga pa rito, walang 2 sundalo ang magkapareho. Bawat isa ay may natatanging mukha, hairstyle, damit at expression. May mga may bigote, may mga kalbo ang mukha. May mukhang seryoso at nakatutok, habang ang iba ay tila kalmado o bahagyang nakangiti lamang. Naniniwala ang mga eskolar na maaaring ginaya ang mga figurang ito sa mga totoong tao, posibleng mga sundalong nagsilbi sa hukbo ng emperador noong siya ay nabubuhay pa. Hindi lang mga sundalo ang inilibing dito. Habang mas lumalalim ang paghuhukay sa iba't ibang hukay, natuklasan din ng mga arkeologo ang mga karwaheng may mga kabayong luwad na nakaayos na tila handang sumugod sa labanan.
Natagpuan din ang mga figura ng mga general, namamana, kawal na naglalakad at mga kabalyerya, may ilan na nakaluhod na may hawak na crossbow, habang ang iba ay nakatayo ng tuwid, may hawak na mahahabang sibat, may ilan ding may hawak na totoong mga sandatang bronze na matalim pa at kayang makapinsala hanggang ngayon. At hindi lang mandirigma ang nasa hukbo. Sa mga kalapit na hukay, natuklasan ng mga mananaliksik ang iba't ibang figurang clay na hindi para sa digmaan. May mga acrobatic na nakapose sa gitna ng galaw, ipinapakita ang detalyadong anatomy ng katawan ng tao. May mga musikero na may detalyadong kasuotan at instrumento na tila handa ng magtanghal. May mga opisyal at tagapangasiwa na nakasuot ng damit pangkorte habang mahinahong nakatayo na may hawak na mga scroll. May mga tagapag-alaga ng kabayo, mga groom, at maging mga luwad na pato at sisne malapit sa tila isang underground na hardin o lawa. Ang mga figurang ito ay hindi simpleng dekorasyon lamang. Sinasalamin nila ang buong buhay sa korte ng emperador at ang mga serbisyong inaasahan niyang magpapatuloy kahit sa kabilang buhay. Noong unang ginawa ang mga ito, pininturahan pa ang lahat sa makikinang at matingkad na kulay. Gumamit sila ng mga espesyal na mineral at pigment upang bigyan ito ng mas makatotohanang anyo na halos parang tunay na tao. Nang mabuksan ang mga figura sa hangin, nagsimulang pumutok at matuklap ang mga pinturang nakabalot sa kanila. Sa loob lamang ng ilang minuto, unti-unting kumupas ang mga kulay at sa loob ng ilang oras, halos tuluyan na itong nawala. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mandirigmang nakikita natin ngayon ay kulay abo na lamang na luwad na may kaunting bakas na lang ng orihinal na pintura. Isang malaking aral ito para sa mga arkeologo. Sa mga unang yugto ng paghuhukay, hindi nila lubos na naunawaan kung gaano kadelikado at kahina ang mga materyales na ito. Dahil dito, maraming orihinal na detalye ang tuluyang nawala. Basta na lamang dahil sa mabilis na paghuhukay o kakulangan ng proteksyon sa pintura. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, maraming bahagi ng site ang nananatiling hindi pa hinuhukay. Sa kasalukuyan, mabagal at maingat ang ginagawa ng mga eksperto gamit ang mga makabagong teknolohiya upang mas maprotektahan ang mga natutuklasan nila. Sa ngayon, 4 na pangunahing hukay ang natuklasan malapit sa libingan ng emperador. Ang Pit 1 ang pinakamalaki at dito matatagpuan ang pangunahing hukbo. Ang Pit 2 ay naglalaman ng mga cavalry unit, karwaheng pandigma at mga mamamana. Ang Pit 3 ay itinuturing na command center kung saan naroon ang mga mataas na opisyal. Ang Pit 4 ay natagpuang walang laman, marahil ay hindi na natapos nang tumigil ang konstruksyon matapos mamatay ang emperador. Ngunit ang mga ito ay bahagi lamang ng alam pa lang ngayon. Sa kabuuan, ang buong necropolis o lungsod ng mga patay ay sumasaklaw sa halos 38 square miles. Natuklasan na rin ng mga arkeologo ang daan-daang iba pang hukay sa paligid ng complex. Ang ilan ay may lamang hayop, ang iba ay mga entertainer at marami pa ang hindi pa natutuklasan hanggang ngayon. At sa pinakaugat ng lahat, naroon ang libingan mismo ng emperador. Ito ang lugar kung saan pinaniniwalaang nakahimlay si Qin Shi Huang. Ang libingan ay nasa ilalim ng isang malaking bunton ng lupa na hugis mababang pyramid. Ayon sa mga sinaunang teksto, ang sentrong silid nito ay parang modelo ng buong mundo. May mga ilog na gawa sa dumadaloy na mercury, mga pader na bronze at kisame na pininturahan ng mga bituin at konstelasyon. Sinasabing naroon din ang mga kayamanan, bihirang materyales at ang saradong kabaong ng emperador. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakapagbukas dito. Kaya bakit takot ang mga siyentipiko na buksan ang libingan ng unang emperador ng China? Upang maunawaan ito, kailangang balikan ang mga isinulat ng isang tanyag na historiador na si Sima Qian. Nabuhay siya humigit kumulang 1 siglo matapos mamatay si Qin Shi Huang. Sa kanyang akdang Records of the Grand Historian, inilarawan niya ng detalyado ang libingan ng emperador. Ayon sa kanyang salaysay, hindi ito simpleng libingan lamang. Isa itong miniaturized na bersyon ng buong imperyo. Sa loob nito, ginawa ang mga dumadaloy na ilog at dagat, hindi tubig kundi likidong mercury. Ang mga ilog na ito ay sumisimbolo sa mga pangunahing ilog ng China tulad ng Yangtze at Yellow River. Dinisenyo raw ito upang dumaloy gamit ang mga mekanikal na sistema na ginagaya ang tunay na galaw ng tubig. Isinulat din ni Sima Qian na ang libingan ay naglalaman ng mga palasyo at turin na puno ng mga bihirang kayamanan, pati na rin ng mga representasyon ng mga bundok at mga bituin.
Sa kanyang paglalarawan, ang kisame ng libingan ay pininturahan ng kalangitan sa gabi habang ang sahig naman ay inihugis tulad ng mismong tanawin ng China. Ang mga elementong ito ay hindi lamang dekorasyon, bahagi ito ng plano ni Qin Shi Huang na kontrolin ang mundo sa kamatayan, tulad ng ginawa niya noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit ang higit na nakakuha ng atensyon ng mga modernong siyentipiko ay ang mga babala sa teksto ni Sima Qian. Ayon sa kanya, ang libingan ay pinoprotektahan ng mga nakamamatay na patibong. May mga crossbow na umano'y nakasetup upang automatikong pumutok laban sa sinumang magtatangkang pumasok. Nakatago raw ang mga sandatang ito sa loob ng mga pader o kisame at mag-a-activate kapag may pumasok na intruder. Ang mga patibong na ito ay idinisenyong pumatay agad, isang huling depensa upang protektahan ang katawan at kayamanan ng emperador magpakailanman. Noong una, inakala ng maraming historiador na pinalabis lamang ang mga kwentong ito. Pagkatapos ng lahat, si Sima Qian ay hindi kailanman mismong nakakita sa libingan. Base lamang ito sa mga salaysay ng iba, maraming taon matapos mamatay ang emperador. Kaya matagal na inisip ng mga tao na ang mga kwento ng ilog ng Mercury at nakamamatay na patibong ay bahagi lamang ng alamat, kahanga-hanga, ngunit hindi totoo. Ngunit kalaunan, sinimulan ng mga siyentipiko na suriin ang paligid ng libingan. Noong early 2000, may mga team na nagtatrabaho malapit sa burol ng libingan ang nakapansin ng isang kakaiba. Sa pagsusuri nila sa lupa, nakita nila ang napakataas na antas ng Mercury, mas mataas kaysa sa natural na dapat na presensya nito sa kalikasan. Sa isang sukat, umabot ito sa mahigit 1,400 parts per billion na sobrang lampas sa ligtas na antas. Marami pang iba't ibang pagsusuri ang isinagawa sa paligid ng burol at ang mga ito ay nagpakita ng presensya ng Mercury na nakaayos sa mga pattern na tumutugma sa mga isinulat ni Sima Qian. Biglang hindi na ganoon kaimposibleng totoo ang ideya na may dumadaloy na Mercury sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Ang tuklas na ito ay ikinagulat ng marami. Posible bang ang mga sinaunang kwento ay totoo talaga? Naniniwala ngayon ang mga eksperto na maaaring may nakulong pang mercury vapor sa loob ng selyadong libingan. Ang mercury ay isang mapanganib na sangkap. Kahit maliit na singaw nito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan kapag nalanghap. Kung bubuksan ang libingan ng walang tamang kagamitan at pag-iingat, maaari itong maging delikado para sa sinumang malapit dito. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ng mga siyentipiko na huwag muna itong pasukin. At may isa pang kinatatakutan, ang mga patibong. Kung totoo ngang gumawa ang mga sinaunang inhinyero ng mga mekanikal na crossbow at booby traps, at kung ang mga ito ay gawa sa matitibay na materyales tulad ng metal, maaaring gumagana pa rin ang mga ito kahit makalipas ang libu-libong taon. May mga uri ng spring-loaded na sandata na maaaring manatiling nakaarmas sa loob ng napakahabang panahon kung hindi gagalawin. Kung may papasok at aksidenteng makapag-trigger ng isa sa mga ito, maaaring magdulot ito ng nakamamatay na pinsala. Dahil dito, nananatiling hindi ginagalaw ang pangunahing silid ng libingan. Alam ng mga siyentipiko na naroon ito, natutukoy nila ang hugis at sukat nito gamit ang modernong teknolohiya tulad ng ground-penetrating radar. Pero walang nangahas na sirain ang selyo nito. What will the future decide? Malamang iniisip mo kung kailan talaga ito bubuksan. Ang totoo, wala pang nakakaalam. Sa loob ng dekada, patuloy ang debate ng mga arkeologo, historiador at siyentipiko tungkol dito. May ilan na naniniwalang darating ang panahon na mabubuksan ito. Pero kapag lamang sapat na ang teknolohiya upang maprotektahan ang libingan at ang mga taong mag-aaral dito. May iba naman na naniniwalang maaaring hindi na ito kailanman bubuksan. Ang malinaw sa lahat, totoo ang mga panganib at hindi maaaring minamadali ang desisyon. Isa sa pinakamalaking issue ay ang preserbasyon. Napatunayan na ito sa Terracotta Army. Nang unang nahukay noong 1974, ang makukulay nitong pinta ay agad kumupas at natuklap ng ma-expose sa hangin. Ang mga kulay na nakaligtas ng mahigit 2,000 taon sa ilalim ng lupa ay hindi nakayanan kahit ilang minuto lang sa labas. Iyon pa lang ay halimbawa na kung gaano kadelikado ang laman ng libingan. Kapag nabuksan ito ng masyadong maaga, maaaring tuluyang mawala ang mga kayamanang naroon. Kung mayroon man, kaya maraming eksperto ang nagsasabing dapat munang maghintay. Ayon sa kanila, sa hinaharap lamang kapag mas advanced na ang teknolohiya, magiging ligtas na tuklasin ang libingan. Kailangang kayang stabilize ang kapaligiran, pigilan ang chemical reactions, at i-neutralize ang mga lason o patibong bago pa man may pumasok.
Pero ang paghihintay ay may kapalit ding panganib. Ang China ay lugar na may mga lindol, pagbaha at mabilis na urbanisasyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring masira ng natural na sakuna ang mga underground chamber. Ang polusyon mula sa mga industriya ay maaari ring pumasok sa lupa. May banta rin ng illegal digging o looting na sumira na sa maraming makasaysayang lugar sa buong mundo. Kung tuluyang pababayaan, maaaring masira ang libingan ng hindi sinasadya o mas malala, sinadya. Para maiwasan ito, gumagamit na ang mga mananaliksik ng mga non-invasive na paraan para pag-aralan ang lugar. Kabilang dito ang ground-penetrating radar at magnetometers. May mga eksperimento rin sa maliliit na robotic probes na maaaring pumasok ng hindi binubuksan ang libingan. Nakakatulong na ang mga ito sa pagmamapa ng hugis at lalim ng libingan, pero hindi pa rin nila kayang makita ang pinakaloob na bahagi nito. Kaya nananatiling nakatago ang pinakamalalim na sikreto. Kaya bakit mahalaga ito? Hindi lang ito tungkol sa kayamanan o ginto. Ang libingan ni Qin Shi Huang ay isa sa pinakahuling malalaking archaeological site sa mundo na nananatiling hindi nabubuksan. Maaari nitong ipakita kung paano inilibing ng sinaunang China ang kanilang emperador at kung paano nila inunawa ang buhay, kamatayan, kapangyarihan at universo. Maaari rin nitong ibunyag ang teknolohiya ng panahong iyon, ang paniniwala ng mga tao, at ang ambisyon ng isang pinunong gustong hubugin ang kawalang hanggan. At kaya nananatili ang tanong, dapat ba itong buksan ngayon o hayaang manatiling lihim ni Qin Shi Huang ang kanyang libingan magpakailanman?